Ayan. Have a blessed divine hope, everyone, divine peace and divine prosperity. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Una, tigit sa lahat ay wala akong sawang aking itinataas, pinupuri, dinadakila, nilulwalhati, pinasasalamatan, sinasamba ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan, ang banal na espiritu at ang inang lupa. Maraming salamat sa apat na direksyon na ito from the north, east, west, south. Mabuhay ang nagmumula sa perlas ng silanganan, ang sikatan ng araw. Mabuhay ang nagmumula sa 12 tribes at mabuhay ang Mahalika Kingdom of God, the Lufasu Sulu Empire, Darul Islam, the 11 countries, 1C. Okay, nawa ang espiritu ng katotohanan, katwiran, kaliwanagan, kapayapaan, kaunawaan, kahinahunan, kapatawaran at pag-ibig ay sumasa atin lahat. Kumusta ang lahat ng mga kapatiran? Okay. Nais ko munang pasalamatan lahat ng mga taong patuloy, no, na nagmamalasakit, patuloy na nagtitiwala, naniniwala, patuloy na nagsasakripisyo para sa mga misyon. Okay. Sa gabing ito, mga mahal kong kapatid, no, puri ng nagsugo, always yan. Puri ng ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Okay. Sa pagkakataon na ito ay meron akong mahalagang ibabahagi sa inyo. Okay. Batid natin na sa kaliwat kanan, no? Kahit saan dako ay nandoon ang kaguluhan. Ngunit sabi ko nga, lahat ng yan ay pabor sa akin, no? Noon pa man is sinabi ko yan dahil lalabas ang katotohanan. Okay. At this time, ibabahagi ko lang sa inyo, nakakalungkot lang dahil nakarating sa aba ninyong lingkod ang isang napakalaking mahalagang mensahes, no? Actually, kanina tong umaga, but I need to confirm everything, no? At this time, mga mahal kong kapatid, nakakalungkot kasi ganito na nga ang nangyari sa atin, no? Mga kaliwat kanan, mga dilubyo, mga sakuna, but dagdagan pa ito ng may kinalaman sa politika. Okay. Maraming nagsabi na hindi nila naramdaman ang presensya ng ating mahal na Pangulong PBBM, no? Sa pagkakataon na ito, may mga taong nanamantala ng pagkakataon, no? Sa ganung paraan, mas naghihimok sila, no? Naghihimok sila ng iba nating mga kapatiran para magkaroon ng panibagong plano against in our government. Okay? Katulad ng sinasabi ko, ang naging ugat ng lahat ng ito ay tungkol sa power, no, na nais nila, tungkol sa kapangyarihan ng posisyon na gusto nila, dahil may kinalaman pa rin ito sa global wealth na walang kamatayang global wealth na pinagkakaguluhan nila. Okay? Nakatanggap ng information ang aba ninyong lingkod, hindi biro ito, no? Pero para sa akin, malaking pabor ito sa akin, no? Kasi sabi ko nga, kung saan mayroong mga kaguluhan, kung saan may mga sakuna, kung saan nandoon yung nagkakagulo ang mundo, ay pabor sa akin yon, dahil sa pamamagitan niyan, doon maghahari, no, ang kataas-taasan sa ating lahat. Doon magkaroon ng kapayapaan dahil ang mga tao ay wala nang magawa. Itong mga nagpaplano ng hindi maganda, no, sa ating gobyerno, meron akong ibabahagi sa inyo, ha, makinig kayong lahat. Ito ay mababasa sa Isaiah chapter 19. Pasensya na kayo kasi ang ginamit kong sa mata ko is for radiation, kasi hindi ko mahanap yung salamin ko sa mata. Iba na talaga pag tumatanda na rin. Okay, sinasabi dito sa Isaiah chapter 19, makinig kayo, ha, kasi may kinalaman ito sa mga nagkakagulo dahil dyan sa mga kalokohan ng mga posisyon. Okay. Sinasabi dito sa chapter 2, Isaiah chapter 19 verse 2. Ang sabi ni Yahweh,
paglalaban-labanin ko ang mga Ehipsyo. Okay? Kapatid laban sa kapatid. Kasama laban sa kasama. Tingnan nyo ang nangyari ngayon dyan sa Senado. No, the day before na nangyari yan, last year pa yan, sinabi ko na sa inyo. O kaya ngayon, kung puro kayo bangay dyan, bukas makalawa, baka marinig ko na, nagbarila na kayo dyan. Okay? Lungsod laban sa lungsod, kaharian laban sa kaharian. Itong lahat ay mga nakapropesiya ito. Ito ay, it's not leading in own understanding, ano? Bagamat ito'y alam naman nating lahat, okay? Pinapalala ko lang, okay? Masisiraan ng loob ang mga Ehipsyo at paguguluhin ko ang kanilang mga balak. Okay. Naalala ko na naman yung kayabangan ng isa nating kapatid. Kung paano ninyo ako ging there. Ngayon, itong sinasabi kong walang eleksyon, this is a very big challenge for me because alam ko na marami ng beses na sinasabi na walang eleksyon pero natutuloy yung eleksyon. Katulad po ng sinasabi ko sa inyo, na sana, no, in advance ko ng info yan sa inyo na ipagpaliban hanggat maari ang eleksyon dahil mas may kaharapin tayo. No? At tahasang sinasabi ko yan, before the end of this year, talagang wow, ang dami talaga nating kaharapin, no? At magkaroon tayo nagkaroon na tayo ng problema sa sa energy, no? So I don't know kung nafe-feel niyo yan. And then itong 2025, paulit-ulit kong sinasabi at palala, humanda lahat ng mga taga Mindanao kasi ang Mindanao ang wawasiwasin, no, ng mga dilubyo dahil ang Mindanao talaga ang mas lilinisin. Okay? Ito na no, kasi kaya ang propesya is propesya, no? Yung mga nagpaplano diyan na kung ano mga pinagkagawa ninyong plano, bakit anong akala ninyo kapag napaalis niyo si PBBM, kapag napatalsik niyo or kahit sino pang mga presidente diyan, gaganda ang buhay natin? Kung hanggat ang mga namumuno ay wala talagang takot sa Panginoon at ang sarili ang nais itaas, ang sarili ang gustong purihin ng mga tao, sad to say, I'm so sorry, talagang babagsak talaga ang ating bayan. Okay? Sana nagets niyo ang binigay ko sa inyong Okay. Hihingi sila ng tulong sa mga Diyos-Diyosan. Ito na, no? Hihingi kayo sa mga Diyos-Diyosan. Kumusta na kaya yung nagpakilala sa aking Infinito de Diyos? Ay ipagpatawad at ipagpaumanhin. Balita ko natigbak na yon kasi nga ding dare niya ang aban ng lingkod. Itong kwintas ko daw, ito daw isasakal, kaya sabi ko lang, challenge accepted. And I don't know how truly it is na nakarating sa akin na namatay daw yun. Ewan ko, no? Kung namatay man siya, harinawa ang kanyang kaluluwa. Okay? Hihingi sila ng tulong sa mga Diyos-Diyosan, sa mga mangkukulam, sa mga nakikipag-usap sa espiritu ng patay at manghuhula. Napakaliwanag, no? Sa mga manghuhula at mga espiritu, ito na ngayon, no? Nandyan yung sinasabi, nandito sumasaka niya ang espiritu ni Moises, nandyan, yung mga tipo nga, nandyan ang espiritu ni Magdalena, sumasaka ng espiritu ni Jose, no? Kung tutusin yung mga yan, they are the part of our history, no? In the Bible, no? Walang aslang nagawa noon what I mean is, tapos na po ang kanilang kasaysayan. Okay? Meron mas lang success, meron mas lang failure sa kapanahunan nila ngayon. Ang sikapin natin, yung magagawa nating kasaysayan para sa ating mga sarili sa kapanahunan natin ngayon. Okay? Sana maliwanag sa inyo yan. Okay. Okay. Ibibigay ko ang Ehipsyo sa kamay ng mga malupit, no, na Panginoon. Narinig nyo ba yon? No. Isang mabagsik na hari ang sasakop sa kanila. Ito ang sabi ni Yahweh na makapangyarihan ng Panginoon. No? Bababaw ang tubig sa ilog,
no? At unti-unting matutuyo. Actually nangyari ito sa Amerika 'di ba? Na TV na nga ito, 'di ba? Alam niyo, pagdating talaga ng banal na kasulatan, this is the best for me na sarap basa, hindi nakakasawang basahin ito, no? Alam niyo ba, para sa akin, itong nasa banal na kasulatan, ito ang pinaka the best medicine sa mga espiritu na may mga sakit, no? Sana naintindihan niyo kung ano ibig kong sabihin. Okay? Malalanta ang mga halaman sa pampang ng Nilo, no? Itataboy ng hangin at hindi na muling makikita. Magluluksa ang mga mangingisda at mananaghoy ang lahat ng namimingwit. Okay. Alam natin na may lumalabas na naman ngayon na yung mga isda ay talagang nagdagsaan, no? Nagdagsaan ngayon sa mga baybayin, no, ng iba nating mga lugar ng ating mga kababayan. Pero hindi niyo ba alam na may kabaliktaran nito? Naalala niyo ba yung sinasabi ko sa inyo, no? Naalala niyo bang sinasabi ko sa inyo na darating ang panahon na ang alat mismo ng karagatan ay mawawala ang alat ng dagat, no? At kung spiritual na pag-uusapan, marami ang manlalamig, no? Itong mga dilubyo na mga nangyayari, alam nyo, sa totoo lang, no? Ngayon, mag-comment nga kayo dyan. Ang sabi kasi, wala kasi akong TV dito kasi mga matatanda na kasi kami dito, kaya ang hilig namin dito sounds, no? So, mag-PM nga kayo. What I mean is mag-comment nga kayo that ang sabi kasi magla-landfall mamayang 11 o'clock sa Metro Maynila yung bagyo na Pipito na yan. Kasi kung gano'n ang usapan, edi titingnan ko kung ano magagawa ko, no? Ipahila na naman natin ito. Talaga lang, system is real, no? Alam niyo, maraming nabuwisit sa akin dito yung sinasabi kong system is real. Hindi ako nabubuhay sa system is real, no? Yung mga binabahagi ko sa inyo according to the system yan, no? It's not my own understanding, no? Maraming iba na namumuhay kasi sa system na ganito. Alam niyo ba kung kaninong system yan? Panukala ng Diyos yan. Kaya nga yung sinasabi kong purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Nasa system yan. Hala. Tapos yung iba, galit. Pag purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Kung ano naman pinagsasabi niyo sa akin. So anong gusto niyo? Purihin ko kayo. Ganun ang gusto niyo. Kayo talaga. No? Okay. Magluluksa ang mga mangingisda at mananagoy ang lahat ng mamimingwit. Ang mga naghahagis naman ng lambat ay manlulupaypay. Pwede kayo ha, kaya yung mga nakita ko sa social media na yung mga isda nandyan sa mga tabing dagat, gawin nyo ng ano yan, toyo yan. Kasi darating ang araw na wala nang maano dyan sa mga karagatan na yan. Sabi ko nga sa inyo no? Ang alat ng dagat ay mawawala ng alat yan, no? Darating din yan. Ito ha, palala ko sa inyo ha. Talaga kayo. Tapos kung nandyan na, see is to believe. Mahilig kayo sa see is to believe. Tapos kung may mga pangyayari, sasabihin na naman, kasalanan ni Presidente. Kayo talaga. Wala akong masabi sa inyo. Okay? Hangal kayong lahat, ang mga pinuno ng ng Zoan, kayong matatalinong tagapayo ng Paraon. Ito yon, mga tagapayo ng Paraon, no? Sino itong Paraon? Itong mga pinuno natin ngayon, no? Pangulong PBBM, no? Ano ang sinabi ko sa iyo? Ang magpapabagsak sa iyo ay yung mga nasa likod mo rin, no? Yung mga magaling-galingan dyan, no? Yung mga akala mo may naiambag talaga sila sa ating bansa, pero yung mga nakapaligid sa iyo, lalo na yung mga nakapaligid sa mga espiritual, sus, Ginoo, patawad Panginoon. Ay nako, may mga sariling interest, kaya gusto nila sila talagang kilalanin. Ay nako. Mahal na PBBM, no?
Alam ko naman na matalino kang tao, no? Matalino kang tao, pero kahit pala ang tao, gaano man siya katalino, pero kapag, no, hindi ka magdidesisyon ng desisyon na masasabing desisyon na kahit masakit, kung yun ang nararapat, ibig sabihin panindigan at prinsipyo. Ang tao pala, no, kahit gaano katalino, mga matatalino dyan, ang tao kahit gaano katalino, pag walang prinsipyo at paninindigan, nako, kawawa talaga. Alam niyo na ang ibig kong sabihin, no? Kahit gaano ka katalino dyan, pag wala kang panindigan at prinsipyo, nako, kawawa lang nasasakupan mo, no? Okay. Paano ninyo masasabi na sa paraon, ako'y mula sa lahi ng mga matatalino? Alam nyo, ito na nga yung sinasabi ko. Kaya, ang aba ninyong lingkod, sasabihin agad pag nagbibigay ito ng mga palalang, sino ba yan silidimhin? Ano bang natapos niyan, no? Inaano nyo agad yung natapos ng tao, pero, di ba sabi ko nga, ang mangmang ay gagamitin upang hiyain ang mga nagmamataas. No? Klaro yan. Okay? So, ito, pagpatuloy ko lang ha, makinig kayo. Okay. Ginulo ni Yahweh ang kanilang mga pag-iisip. Okay. Alam ninyo, kayong mga nagpaplano, ganito na nga ang mga kalagayan natin, kung ano-ano pa mga nasa utak ninyong umaano diyan, parang gumagapang na mga mikrobyo diyan sa mga utak ninyo, kung ano-ano mga pinagagawa niyo, kung ano-ano mga iniisip niyo. Bakit? Pag kayong umupo, kayo, aayahay ang Pilipinas, hanggat ang mga ambisyoso sa mga kapangyarihan na ang kanilang iniisip ay ang kanilang sariling interes at hindi ang purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Kahit sino ka pa dyan na ilang beses pang palitan ang presidente. Pag ganyan ang mga attitude at mga karakter ninyo, bagsak pa rin ang inyong mga pamumuno. Okay? Walang sinuman sa Ehipsyo, dakila man o karaniwang tao ang makakapagbigay ng tulong. Ayan na. Maliwanag. Kaya yung release nyo dyan, hindi nakakatulong yan. Hindi totoo yan. No? Walang katotohanan yan ng mga release na yan. Itong iba, no? Sige lang mag-QFS dyan. QFS, ginagamit niyo pa si Donald Trump. Kahit naman si Donald Trump, nanalo ng presidente yan. No? Buti pa si Donald Trump, aminado, mas may higit pa sa kanya. Kahit naman si Donald Trump ang nanalo ng presidente ng Amerika, no? Kung wala ang kapahintulutan, kung wala sa kanya ang full authority, ay nako, ewan ko sa inyo, no? Yan yun. Alam niyo at this time, kung bakit ito pinamimensahe sa inyo. Kasi nga, bukod sa mga nangyayari, no, dyan sa mga kaguluhan, sa mga dilubyo na yan, huwag kayong mag-alala. Ano pa lang yan? Introduction pa lang yan. Pero Mindanao, dito tayo magkakasubukan. Dahil ako, nandito ako sa Mindanao. 2025, wawasiwasin ang buong Kamindanawan. Matira matibay sa atin. Unahin nyo pa sa mga account niyo diyan, mga pasaway kayo. Okay, basahin natin sa Pahayag chapter 5 verse 5. Kasi yung sinasabi niyo, wag niyong gamitin si Donald Trump sa mga katarantaduhan ninyo dahil sa mga sariling interest ninyo, QFS sa mga mata nyo. No? Kahit naman si Donald Trump, walang magagawa yan kung siya ay hindi talaga siya ang full authority sa mga bagay-bagay. Basahin nga natin dito sa kasi alam niyo, yung mga sinasabi ninyong mga release, ito we are not only talking about the money matter, we are not only talking about the material, but also in spiritual, the salvations of our souls. Okay, tayo talaga.
Kaya nga, sabi ng iba, ma'am, magbubukas na, ma'am, pag sure mo dira, oy, gagaling ninyo, no? Nasa na ba yun? Pahayag chapter 5 verse 5. Okay. Nakalagay dito, Ming, pag shoulder Ming. Okay ha? Kasi itong babasahin ko, may kinalaman ito dyan sa pagbubukas. Kala nyo pag nagbukas yan, ganun lang bukas. Bukas ang mga mata nyo, saradong ang mga utak niyo, bukas pa. Ito yon. Sa Pahayag chapter 5 verse 5, ito'y may pamagat ang kasulatan at ang kordero. Oh, yan po ang bubuksan, hindi mga accounts. Pag sure kayo dyan. Ayan na ha, si Lidimi na nagsabi. Kaya kayo, puro kayo pagbubukas ng accounts, bubuksan ng accounts, no? Alam niyo kung ano ang tunay na bubuksan? Bago mabuksan yung mga bagay na yan? Yan, ang kasulatan. Ano yung kasulatan? Sino may mga kasulatan dito? Nako, kasama si Lucifer, kasama dyan sa covenant na yan. Kayo talaga, tapos sasabihin ng iba, ma'am, gito ganyan, nasa kaba, pag-sure mo dyan, kaba ng tipan sa mata nyo. Kung nandyan sa kaba ng tipan, edi sana wala na marami nag-aako-ako dyan. Kung nasa kaba ng tipan, edi sana hindi na mag-aaway-away kayo dyan sa kakapag-debate ninyo. Ako, simple lang, purihin ang nagsugo, hindi mga sinugo. Ngayon, kung didibatihin ninyo ako, wala akong panahon sa inyo. No? Wala akong panahon sa inyo. Mabuti nga ang nagsugo ang purihin, hindi ang sarili ko, di ba? O, hindi yung kapwa ko tao ang pupurihin. Pag sure kayo dyan. Tapos kung makatawag kayo sa aking Lucifer, wagas. Sino kaya ang mas Lucifer sa atin? Yung nagtawag sa aking Lucifer, na sinabi ko lang naman na purihin ang nagsugo, hindi mga sinugo. O yung mga nagbanal-banalan dyan at nagpakilalang mga Diyos ang mga sarili, sarap yung pangumbagin dyan. Let's shake it and let's see who is rattle and roll. Let's shake it and let's shape the world. No? Shukaralahira la fonday iyasan ni karalahira lavra yara sintanay na yarawara iyasan tay karala. Yayanigin tayong lahat. Salbahe kayo. Chapter 5, Pahayag chapter 5 verse 5. No? Ngunit sinabi sa atin ng isa sa mga matatandang pinuno, no? Huwag kang umiyak. Nakakaiyak naman talaga, no? Naalala niyo nakaraan ang sabi ko, umiiyak ako sa gigil sa mga tao, no? Ma'am, ano yan, no? Tanong kayo ng tanong sa akin, ngayon ina-advisean ko kayo. Tapos malalaman ko, ma'am, naloko na naman ako. Pag sure kayo dyan. Kaya itong mga dilubyo na ito, pabayaan yan para lahat luluhod. Naiintindihan nyo ba ako sinasabi ko? Kayo talaga, no? Ngunit sinabi sa akin ng isa sa mga matatandang pinuno, huwag kang umiyak, tingnan mo ang leon mula sa lipi ni David. Ang anak, lipi ng Judah, I'm so sorry. Ang anak ni David na nagtagumpay at ang karapatang mag-alis sa 7 silyo at magbubukas sa kasulatang nakabalunbon. Kayo, hoy kayong mga nangungulikta, makinig kayo, mga letse kayo. No, bagamat nagbabasa ako dito. Pasensya kayo kasi hindi ako nagbanal-banalan. Sa mga tangingot din ng mga member, no? Yan po ang bubuksan, ang kasunduan. Lagi kong sinasabi, ay, Kevinan, no? Hindi po accounts ang bubuksan kung hindi ang kasunduan. Ha? Hanggat, naku, sabi ko nga sa inyo, di ba? Lahat kayo na may hawak ng heritage account. Ayan, binanggit ko na. Lahat kayo na may hawak ng mga global asset na yan. Handa akong makipag-blood compact sa inyo, pero gusto ko nasa social media tayo. Ang hilig nyo mag-release Hindi po accounts ang bubuksan, kundi ang kasunduan. Ayan, inihayag na ni Lidimin. Napansin niyo kung bakit nakasuot ako ng itim?
Advance condolence ko yan sa mga dapat lang na mamatay. Lalo na yung mga namumuno sa atin na mga sobrang ganid sa salapi at ganid sa kapangyarihan. Kakapal ang mga mukha ninyo. No? Uulitin ko ha, itong lahat ng inihayag ko sa inyo ay hindi to kayabangan. No? Sabi ko nga sa inyo, si Lady Min Canoto ay walang gi-claim na accounts. No? Si Lady Min Canoto ay hindi ako naghahayag. Hindi ako naghayag. Ako ang reyna, akong hari, akong prinsesa, akong ganito, ganyan. Wala akong gina-claim na accounts, ngunit subalit datapat meron akong dapat gagawin. No? Meron akong dapat gagawin na yun ang isa sa aking mga tungkulin. No? Kaya kayong mga hinayupak kayo na puro kay reels dyan, yung mga nasalantangan ng bagyo, hindi nyo nga kayang tulungan niya. Kung tutusin, mas inuunan nyo pang iligtas ang mga sarili ng mga hinayupak kayo. Na? Lady Min Canoto declared, ayan na ha, hindi po accounts ang bubuksan ng mga mata nyo. Ang bubuksan ay ang kasunduan. Ano itong kasunduan na ito? No? Mga hinayupak ko. Kayo, ayan ha, sinabi ko na. Di ba marami ng taon, marami nang naubusan ng yaman, pati yabang. Maraming nang naubusan sa inyo, release sa mga hinayupak kayo. Walang release. Hanggat hindi mabubuksan ang kasunduan, ano itong kasunduan na pinag-uusapan natin? No? Napansin nyo, dapat nga, hinahanap ko kung mayroon lang kulay itim nito, itong susuotin ko No? Advance ko yan, na condolence sa mga hinayupak na mga namumuno, no? Nasabi ko sa inyo. Pero pasalamat pa rin kayo kasi pasalamat kayo kung matigbak na kayo ngayon. Alam niyo kung bakit? Darating ang panahon, hanapin ninyong kamatayan ninyo. Hindi ninyo yan masusumpungan. Ngunit subalit datapwat, puot at galit ng Panginoon ng kataas-taasan ang iiral sa ating lahat. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Ayan ha. Kasunduan ang pinag-uusapan dito na bubuksan at hindi mga putragis kayo mga accounts sa mga release nyo dyan. Walang release. Sino sa inyo ngayon ang makipag-blood compact sa akin? Sino sa inyo hinahamon ko kayo ngayon? No? Alam nyo kung bakit tayo dumating sa mga ganyang hamunan? Hindi yan hamunan ng kayabangan. Hamunan ng katotohanan yan. Alam nyo kung bakit? Ito na nga nangyari sa ating bayan, kung ano ng mga dilubyo dahil yan sa galit at puot ng Diyos. No? Tapos may mga hinayupak, another mga hinayupak, no? Na kung ano mga umaano sa mga kukotin ninyo, no? Bakit? Pag napalitan ninyo si PBBM, gaganda ang buhay ng Pilipinas. Lahat na naghahangad na gustong pagharian ng buong mundo, sinisigurado ko sa inyo, hanggat hindi ang nagsugo ang inyong pupurin at inyong mga sarili, bagsak kayo. 101% bagsak kayo. No? Katulad ng sinasabi ko, ganito lang ako magsalita sa inyo. I know I cannot please everybody, pero lahat ng mga sinasabi ko, alam ko maanghang sa panlasa ninyo, alingugmog, no? Sa mga pandinig ninyo, mapait sa inyong mga panlasa, but I, Lady Min Canoto, hindi po ang aking binabahagi sa inyo ay yung mga tungkol sa mga kayamanan na yan, kung hindi tabak. Na? Yan ang dala ko, wala akong ano. No? Ngayon, paano bubuksan ang kasunduan na yan? Dahil ang kasunduan na yan ay may kinalaman pa rin naman dyan sa mga global wealth. Kaya nga, last year, grabe ang debate, no? Divine government, divine wealth, pero ang divine covenant, hindi na pag-usapan. Kaya marami akong nakabangga sa bagay na yan. Na? Anong pagdi-divine government ninyo? Divine wealth ninyo? Kung ang divine covenant, yan ang dapat buksan, no? Kasi sa pamamagitan nun, no, talagang matakot ka sa isip pa lang. Lalo na sa salita, lalo na sa gawa, matakot ka talaga dahil ang divine covenant, sabi ko sa inyo, mas matindi pa sa panahon ni Hitler. Kala ninyo mag-divine government, magpuro tayo, praise the Lord, hallelujah. Hoy, pag-sure kayo dyan. Ang divine government na pinag-uusapan, no? Wala pa rin pinagkaiba yan sa one currency, one religion, no?
iniiba-iba lang ang termino pero ganun pa rin. Na, para sa kalaman ng lahat. Sabi ko sa inyo, no? Excited ako, no? Kung sa bagay, ang oras pa naman, alas 9, alas 11 pa naman kasi daw lalapag dyan sa Maynila. Tingnan ko kung ano magagawa ko. Kung wala lang yung mga anak ko dyan sa Maynila, ay, nako, talaga lang. Hindi natin, tingnan natin, no? Diyan ninyo masusubukan, no? Hindi pala, tama ba yung gagamitin kong termino? Diyan natin maramdaman ang presensya ng kapangyarihan ng Panginoon kung paano niya ililigtas ang mga tunay na sumasampalataya sa Kanya. Yung iba, akala mo kung sino mga, sorry ha, wala akong pinapangalanan. Yung iba, akala mo kung sino mga nakapuot ng puti. Ha? Kaya pag nakita ako nakaitim ng damit, kung ano mga sabihin, bawal yan, kasi ganyan. Hoy! Ang mahalaga dito, ang mga budhi natin ang pinag-usapan ng malinis, hindi sa mga damit na mga physical na damit, na mga material na damit. Nakapagsalita yung iba nating mga kapatiran din. Huwag ka kasi magsuot ng damit ng kulay itim kasi hindi grasya sa'yo. Kung kayo puro kayo nakaputi dyan, ano nangyari sa inyo? Nangangapa rin naman Dahil ang tunay na pinag-uusapan ng kalinisan dito, yung mga budhi natin, hindi yung tungkol sa damit. Pag sure kayo dyan. Na? Tapos makapagsalita kayo sa akin, wagas. Lucifer pa mo. No? Itong mga nangyayari sa atin, sabi, Shukarahira la santa ira hayara la shitari namina yusrik ilavre naikra. Nisha, hay nanindig ang balahibo ko. No? Alam niyo kung bakit? Nakakaamoy ako ng preskong dugo. Ibig sabihin, marami na naman ang mga matay nito sa inyo. Hindi ako Diyos, pero binibigyan tayo ng tamang karunungan. Isang pambihirang karunungan na higit pa sa 10 hari na magagawa. Higit pa sa salapi na magagawa. At higit sa lahat, ito'y magliligtas sa atin ng kapahamakan. Kaya pag silidimin, nagbahagi sa inyo, iwasan ninyo ang yung bang mangutya kayo ng tao. Nakakaamoy ako ng preskong dugo. No? Shukarashim sani iray. La shira iralam. Hindi ito mamamatay sa hindi ito bukod dyan sa bagyo na yan. Marami talagang mamamatay, no? Nakakaamoy ako ng preskong dugo. Preskong dugo. No? Ipagpatawad, no? Itong mga nagpaplano na mga kaguluhan, no? Bukas makalawa, antay kayo kung sino itong ideklarang mamatay ito sa, no? Ihahayag kasi ito ng Panginoon sa ating lahat no? Ihahayag ito. Ito yung, mababalitaan nyo to. Isa itong sikat na kilalang tao. No, matitigbak ka, pasaway ka. No? But anyway, kapag ako ang nagbahagi sa inyo na may mga pagkakataon na ganito manalita silidimin sa inyo, hindi ko kayo ginmaldisyon. Sino ako? Hindi ako Diyos, no? Ngunit ganun talaga, no? Sapagkat ang isang lidimin kanuto sa hampas lupa, sa pobre, walang sasakyan, walang kung ano mga panlalait, yung mga hinayupak kayo, no? Itong lahat ay pala, nakakaamoy talaga ako ng preskong dugo. Huwag kayo mag-alala, hindi pa nangyari na si Lidimin humati ang katawan nito para lumipad ng midnight. Nakakamoy ako ng preskong dugo. Ibig sabihin, maraming magaganap. Maraming mga magaganap na hindi ka nais-nais. Hindi ko kayo tinatakot. At yun bang mga nararanasan, hindi pa mag-review kayo sa aking mga vlog. No? Yan ay isang paalala. Magsipaghanda kayo dahil marami kayong masasaksihan sa kalangitan na mga kahindik-hindik. O tingnan nyo ngayon yung mga pulang na yan. No? Ako,
hindi sa itinataas kong sarili ko. Sana mag-gets ninyo na ito, ang nagbibigay ng karunungan ni Lidimin sa mga bagay na yun ay ang nagsugo sa akin, hindi kung sino-sino. No? Ano ba ang sinasabi ko sa inyo? Magsipaganda ang lahat dahil ang tinatawag na literal na dragon, malapit na yang lalabas. Yung pagpula ng mga ano na yan, na? Ihudyat na yan. Kaya tingnan ko lang ha. Alam niyo sa kabila ng lahat, no, ng aking mga inhayag sa inyo, mga paalala ko sa inyo, dahil lahat naman yan ay mga nakapropesiyan na. Isa lang naman no? Magpakatotoo kayo sa pananampalataya ninyo. Bakit may words na magpakatotoo kayo sa mga pananampalataya? Dahil marami din ang mapagkunwari na naman sumasampalataya sa Panginoon. Marami din ang mga nagkukunwari. Pero ngunit subalit datapat. Hindi ko kayo hinuhusgahan ha. Marami sa inyo, no? Kaya tingnan ninyo, sa mga, bagamat ganun ang mga pangyayari, sa lahat ng mga kapatid, no? Sabi ko nga sa isang kapatid, kasi meron nag-chat sa akin, Ma'am, ang lakas talaga ng ulan, Ma'am. Ay, ang lakas talaga ng ulan, Ma'am. Ang bagya talaga. No, hindi naman ako si Superwoman, no? Isa lang ang pakiusap ko. Manalangin ka, no? Wala akong magawa dyan sa ninyo sa akin dahil matagal ako nagsalita. Manalangin ka, lumuhod ka at isigaw mo. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo kahit magbaliktad ng mga yero dyan. Yan ang isigaw mo. Nangangahulugan na ibig sabihin, suko talaga tayo sa Panginoon sa kataas-taasan. Hindi kung sinong pinapanalinginan ninyo, kung sino-sinong, ay nako, Shuhayaranlay, shudo iday, kudayi. Ibig sabihin, mga lapastangan at hangal kayo. No? Kung sino-sino mga dinidyos ninyo, mga hangal at lapastangan. No? Ay yung mga pag-ano-ano nyo dyan sa mga, okay lang naman yung magko-commodities, yung mga bagay-bagay na yan, pero huwag ninyong hayaan ang inyong mga sarili na yung mga hawak ninyo ay kinokontrol kayo niyan, no? Kaya ang lumalabas yung mga sarili ninyo, hindi niyo namalayan, mga mayayabang, no? Huwag kayong pumayag, huwag ninyong hayaan na ang inyong mga sarili ay makontrol sa mga hawak ninyo, kundi kayo ang magkontrol sa mga bagay na yan. Ano itong mga binabanggit ko? Ito'y may kinalaman sa mga global backup, no? Gamitin natin yan para sa ikaluwalhati ng Panginoon. Kahit kayo naman ang uupong presidente dyan, no? If you are not the authorized person for that matter, no? Wala ka ring magagawa. Kaya, itong mga nangyayari ngayon, di ba? Kaliwat kanan mga nagbabangayan, kami yung ganito, kami yung ganon, kami yung ganito. Ako, mga paalala ko lang, according to the system, kaya nga hinahayag ko sa inyo, hindi ho para kutsain kayo because system is real. Sample, ito na naman tayo. Walang G Zion sa system. One Zion ay mayroon. Alam nyo ba kung ano yung One Zion? May kinalaman din po sa divine government na pinagsasabi ninyo. Ayaw ninyo ng tinatawag na, kasi ano ba tawag nun? Yung divine, one divine currency, one divine religion. Ayaw ninyo yan. Marami kasi Illuminati, kasi sa lumalabas na anong mga satanas, mga 666. Pero pinag-uusapan ninyo yung divine government. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Magaling kayong magsalita, pero yung pinakaugat ng mga bagay-bagay ay hindi ninyo inalam. Marami sa inyo, no? Ayaw ng Illuminati kasi 666, kasi sa Satanas, kasi ganito, ganyan. One divine religion, one divine ganito. Mga Satanas yan, mga ganito yan. Pero ang gagaling ninyo pag pinag-usapan ng one divine government, na kung tutuusin, iisa lang yan. Pastilan, Ginoo.
Kayo ba? Kaya nga, di ba? Unahin, hanapin ang katotohanan at ang kanyang katwiran upang lahat ng bagay ay idaragdag sa atin. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. No? Mga mahal kong kapatid, naiiyak ako, sa totoo lang. Umiyak na ako nung nakaraan. Grabing iyak ko. Grabing iyak ko. Naiiyak ako para sa mga mahal nating mga ibang kapatid. Kaya si Lidimin Canuto, ayan. Yung pagsuot ko ngayon ng itim, tanda yan ng advance condolence sa mga taong mga talaga lang naman. Ganito na nga ang nangyari sa mundo natin, sa atin, yung mga kasalukuyan. Dagdagan pa itong mga ambisyoso sa mga posisyon. Na, kayo namang nasa posisyon sa kasalukuyan, huwag kayong magpakasigurado. Sabi ko sa inyo, no? Lahat lilinisin. Nako, sinabi ko sa inyo, lahat ng pinili ay pipiliin pa at lahat ng sinala ay sasalain pa. Na? Let's shake it and let's see who is rattle and roll. And let's shake it and let's see or shape the world. Na? Let's shake it. No? And let's shape the world. Maganda itong next time i-demo ko sa inyo yung let's shake it and let's shape the world. Sabi ko sa inyo lahat tayo ay luluhod sa nag-iisang Alpha Power Omega. Mula sa pasimula dahil sa walang hanggang kapangyarihan niya hanggang wakas. Siya pa rin ang magtatakda at mapagyari sa lahat ng bagay. Huwag kayong gumawa ng sariling panukala. No? Number 1 na panukala ng Panginoon, ipairal ang katarungan. No? Kung ganyan lang ba ang mga style ninyo dyan, no? Puro naman kayo dyan sa Senado, puro lang naman kayo bakbakan mga personal ninyong mga gawain yan. Kayo, habang nagbakbakan kayo dyan, ang taong bayan, nga. No? Kapag sa mga ganyang bagay, meron kasi ang alam ko, correct me if I'm wrong, pag mga ganyang usapin, may budget kasi yung mga yan. May mga budget kasi mga kalukuhan ninyo. Kaya 'di ba sabi ko, sa halip na mag-eleksyon kayo dyan, yung iba ding grupo ang kakapal din ng muka, no? Ginagamit pa talaga si Donald Trump, no? Kasi ganito, kasi ganon. Mahiya kayo. Kahit nanalo yan si Donald Trump, kapag hindi yan, no? Kapag hindi rin yan tutulungan ng inappoint ni Lord or inano ni God, no? Ano rin magagawa ni Donald Trump? Kaya yung mga na yan, Diyos ko, nagpo-post na ako bantay kayo bantay kayo. Sabi ko sa inyo, lahat yan, no, yayanigin ng Panginoon yan. Talaga kayo. Huwag kayong magagalit sa akin. Mahal na mahal ko kayo. No? Alam nyo, sa totoo lang, napansin nyo na hindi ako masyadong nagbablog sa inyo. Kasi, pakiramdam ko, every time na nagpapaalala si Lidimin sa inyo, the more naman nakita ko ang mga katigasan ng ulo ninyo, ganon ang katumbas ng galit at puot ng Panginoon sa ating lahat. Yun. No? Naintindihan nyo ba ako? Iniyakan ko yan. Iniyakan ko talaga yan, yung mga nangyayari sa dyan sa mga dilubyo na yan. Iniyakan ko yan. Hindi pa nangyari ang lahat ng yan, nagpaalala na tayo. Pero ang tao, hanggat merong maipagyabang sa mga sarili, no? Yung mga
yung iba pinagkalooban ng karunungan, nga overdose. Kaya ang ginagawa, ang sarili lang pinakilalang mga Diyos. Yung mga pinagkatiwalaan ng mga kapangyarihan, yung iba, sabihin man natin may pinagkaloob din, no? May tatawag nating kapangyarihan, no? Pero anong ginawa ng iba, no? Ang ginawa ninyo, wala kasing ibinigay ang Diyos sa atin na nakakasama sa atin. Yun naman talagang totoo. Ang tao lang ang nagpapasama, no? Ang tao lang ang nagpapasama sa kanilang sarili. God's order, clean everything. Yes, kapatid na Joy, no? Mamaya mag-i-in ako sa GC natin. Okay? Tama yan. God's order, clean everything, no? Tama yan. Sabi ko sa inyo Oy, kayong mga dyan ha, yung sinasabi ko sa inyo na yung mga isda na nag-anuhan. O tingnan niyo yung sinabi ko. No, na maglalabasan ang mga iba't ibang uri ng mga nilalang na nasa ng mga kalupaan. O saan mga ba yung lugar yun? Naglabasan ng malalaking mga wati. Ano ba yung wati sa parang bulate ba? No, naglabasan ng mga yan. Yung mga madalas na pagpula ng langit, yung mga kung ano-ano, yung may nakitaan sa dagat ng ganito. Nako, tanda na yan, literal na dragon to. Magtawa na kayo kung magtawa sa akin, basta literal na dragon to. Pero sabi ko nga, ang mga may tatak ng Espiritu ng Diyos, huwag kayong matakot kasi makikilala naman kayo Kaya nga diba sabi ni Lidimin, lahat ng kaguluhan ngayon. Natutuwa kaya ako, no? Natutuwa ako sa lahat ng mga kaguluhan ninyo, yung mga dilubyo dyan, natutuwa ako. Alam nyo kung bakit? Dyan kasi, sa pamamagitan ng mga bagay na yan, padatapaintay lahat ng Panginoon. At sa pamamagitan yan, maghahari siya sa ating lahat. Wala na makapagyabang sa atin. Wala na magyayabang sa atin. Wala na mga digmaan na mangyayari. Inunahan na kayo. 4 na elemento ng daigdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa, kumikilos na. No? Yung mga huwad na mga sinugo, no? Handa kayo. Ngayon pa lang, kayo na mismo ang gumawa ng kahatulan ng inyong mga sarili. Sinasabi ko sa inyo. Isang mapagpalang magandang gabi kay Erlinda Gonzaga. Lahat sinabi mo, Miss Lidimin, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Okay? Unsa ni? Hugasan ang kalibutan, no? Hugasan ang ibig sabihin ng hugasan, lilinisan, no? Bisaya kasi ang pagkasabi ni ate, okay? Hugasan ang mga tao, no? Yes, kapatid, lilinisin talaga lahat ng mga tao. Kay Harim Surita, Miss Lidimin, maraming salamat sa paalala sa amin. Okay, maraming salamat din sa inyo lahat ng mga kapatid. Thank you so much sa inyo, no? Okay, magagalit sa akin. Itong damit ko na yan, no? Sabi ko nga sa inyo no? Advance condolence ko yan sa mga matitigas na ulo. Kayo akala nyo hindi kayo mamumonitor yung mga nagbabala. Huy, Diyos ko patawad. Hindi kayo nakakatulong sa totoo lang. Kung yan lang naman ang purpose ninyo, para pababain si PBBM, ako na nagsasabi sa inyo, kahit kayo pa ang mag-take over dyan, wala ring mangyayari. Ito lang kasi ating Pangulo, no? Nababalutan lang kasi ito ng dilim. Kung gaano kadilim ang t-shirt ko, ganoon ang kadilim ang bumabalot sa kanya. Sayang ang talino mo ba, kapatid ng PBBM, sayang talino mo. No? Kung wala kang prinsipyo at paninindigan para sa sarili mo, hindi magsunod-sunuran ka dyan sa mga pastilan. Tingnan natin kung anong mangyayari sa atin. Talits Kabasag Inigo, good evening kapatid. Purin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Yes, sinabi ko talaga yan. Lahat ng mga gumaganap ng espiritual, hanggat hindi nyo maibuka sa inyong mga bibig, sariling bibig,
Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Ipagpaumanhin ninyo. Ang kataas-taasan, ang siya nang bahala sa inyo. No? Dahil ako, sinugo lang para ipaminsahe sa inyong lahat yan. Uulitin ko, lahat ng mga gumaganap ng mga espiritual, no? Hanggat hindi ninyo maibukas sa inyong mga sariling bibig, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo, kalakip ng tunay na gawa. Ipagpaumanhin ninyo, hindi ko kayo hinahatulan, no? Hindi ko kayo hinahatulan. Ako'y nagpaalala lang, no? Natuwa ako dahil share ko na lang ito sa inyo, karagdagan na rin. Meron tayong isang kapatid, no? Magaling siyang mangaral, no? Magaling sa ng Bible. Sabi ko nga sa inyo, masabi ko talaga na yung pagkapangaral niya, yun yung totoo, no? Kasi 'di ba, maraming mga ngaral pero nagbabangayan, nagtatalo-talo, nag-aaway, nagpapasaringan, nagpagalingan. Pero mayroon tayong isang kapatid na tama talaga yung pagkabahagi niya. Ngunit subalit datapwat, katulad ng sinasabi ko, lahat ng pinili ay pipiliin pa at lahat ng sinala ay sasalain pa. So, dumating ang punto ng ating kapatid ay nasubok, no? Alam niyo naman si Satanas, no? Hindi naman ni Satanas ang mga nasa labas kasi kanya na yan eh. May assurance na dyan eh. Alam niyo kung sinong dinidemonyo ni Satanas? Yung mga talagang mainit sa pananampalataya sa Panginoon. Yan ang didemonyohin niya. To make the story short, itong isa nating kapatid, dumating ang punto na nasilo talaga siya ni Satanas. Pero magaling itong magbigay, mag-about sa Bible. So kaninang umaga, napanaginipan ko siya. Sinabi sa akin, panaginip ko siya na boses lang talaga siya, no? Hindi ko siya nakikita. Sobrang liwanag niya tapos boses. Anak, mayroon akong pangalan, hindi Lidimin. Mayroon akong pangalan sa spiritual. Noon pa man, yan ang tawag niya sa akin. Anak, sabi niya, bumangon ka at tawagan mo ang isa mong kapatid, no? Ipaalala mo sa kanya, ibahagi mo sa kanya. Kung ano yung ibinahagi niya sa akin before, yun ang ibahagi mo sa kanya. No, kaya tinawagan ko yung kapatid na yon kahit na nagkaroon kami before ng mga misunderstanding, no? Ay bilang pagsunod sa kataas-taasan, kahit nagkaroon kami ng mga misunderstanding, sinunod ko ang kautusan sa pamamagitan ng banal na espiritu, sa pamamagitan ng kapamaraanan na yon, sinunod ko. Hindi ko pinairal yung pride ko na nagkaroon kami ng hindi pagkakaintindihan. So ginawa ko, tinawagan ko siya ng umaga, no? At ang mahalaga kasi dito sa atin, ano man yung mga pagkakamali natin, na alam natin sa sarili natin na nagkamali talaga tayo, yun ang pinaka-importante, marunong tayong tumanggap ng kamalian. Dahil sa pamamagitan niyan, pinapakita natin ang kababaan ng loob natin. At dahil sa kababaan ng loob natin, yung ipakita natin ang kababaan ng loob, mas lalong ang banal na espiritu ay sa atin. Mas lalo tayong magkakaroon ng tibay sa ating sarili, sa ating pananampalataya. Dahil alam ninyo, kapag hindi tayo nakapagpatawad sa mga taong nagkasala sa atin, madali tayong maudyukan ni Satanas. No? Yung parang nasa pelikula, mayroong left, mayroong right, sasabihin, maniwala ka dyan, salbahe yan, ganito, ganyan. No? So, pag nandyan talaga tayo sa kanya, magagalit ka man, pero nandun yung tinatawag na kahit papano nakukontrol mo ang sarili mo. So, to make the story short, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo, dahil kanina, nakita ko sa kapatid na bagamat nadapa, pero dahil sa mensahe, nabuhayin ng loob ang ating kapatid. Ano yung bottom line natin ngayon dito sa ating usapin? Si Lidimin Canuto, kapag nakita ko, nararamdaman ko ng isang kapatid ay nandoon ang kababaan ng loob,
Sino ako para hindi makipag-usap sa inyo? Sino ako para magmataas sa inyo? Pero, ngunit subalit datapot, hindi ninyo, no? Mayayaya slidimin at ma-encourage ninyo na magsapi-sapi sa inyo dyan kapag kayo ang gusto ninyong i-ano sa akin, insist, ay ang purihin yung mga sarili ninyo. Ako ang hari, ako ang reyna, ako ang ganito, hindi ninyo ako maasahan para makipag-isa sa inyo. Pero kapag ang Diyos ang itataas natin, maaasahan ninyo ako sa mga bagay-bagay. Nagkakaintindihan tayo? Kaya ako, paumanin doon sa iba ha? Never. Isa lang ang Panginoon, no? Na aking itinataas, yun yung pinaka-almighty creator natin. Ang nag-iisang Alpha, Power, Omega. No? Ang Diyos ay Espiritu, kaya sasambahin natin siya sa pamamagitan ng Espiritu. Banal na Espiritu. No? Bakit napaka-specific may banal na Espiritu? Dahil meron ding Espiritu na bad. No? Kaya kailangan, pag nagbanggit tayo, specific. No? Kaya nga, Diyos ng kaliwanagan dahil meron ding Diyos ng kadiliman. Sana nagets ninyo ako, no? Sana naramdaman ninyo ang presensya, no, ng mensahe ng kataas-taasan para sa ating lahat. Hindi yan para sa akin lang, para sa inyo, kundi para sa ating lahat. No? Emmanuel, God is with us. The blessed Redeemer, the living Word. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Abangan ninyo, mga taga Metro Maynila, dahil pakiramdaman ninyo. At hindi ko na kailangan i-expose ko yan sa social media. Tingnan natin kung may magagawa tayo at makakayanan. Na yung ano na yan dyan is anuhin na yan, ipapasigop natin yan. Nagawa na natin yan no? Nagawa na natin yan. 'Di ba? Sabi ko nga, 'di ba? Noong si Christine at saka si Leon, sabi ko, hayaan mo yung dalawang yan, kay magbugno na sila, kumbaga sa Bisaya, magbugno na sila. Hilain ni Christine yan si Leon kasi may another na no. So may mga purpose yan. At this time, tingnan ko ha. No, titingnan ko kung makakaya pa. Dahil alas 11 ang sinabi, maglalandfall ang bagyo dyan sa Metro Maynila. Nandyan kasi mga anak ko sa Metro Maynila Kung wala lang yan, naku talaga kayo. Kasi alam nyo, para magtanda ang mga tao. No? Ngayon, magtatanong sa akin, Ma'am Litimin, ano ba yung ay kasi ganito yan. O binibigyan ko pa, ha? According to the system. Ay, salamat Litimin. Tapos sa susunod ng linggo, Ma'am, nabiktima na naman ako ng ganito, Ma'am. Uy, nakakasawa din kayo, no? No? Dinamay niyo pa ako sa pagiging mga tangingot ninyo. Dinamay niyo pa ako sa pagiging tangingot ninyo. Magtanong-tanong kayo sa akin, Ma'am, gito. Tapos pag binibigyan, Ma'am, nabiktima na naman ako, Ma'am, kasi nagbabakasakali lang ako, Ma'am, Oh, di ba? Kung binili niyo pa ng pagkain niyo yan, busog pang pamilya ninyo. Talaga kayo. Ambot sa inyo, samantalang silidimin. Basta. Ngayon, para doon sa ating isang kapatid na inaantay ko, bahala na ang Diyos, no? Ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan, ang kanyang kalooban ng masusunod, hindi sa akin, no? Basta ako, dumaan ang aking pusa, wag ka dyan, no? Okay, so, isang mapagpalang magandang gabi po sa inyong lahat, and have a blessed divine hope, divine peace, and divine prosperity sa ating lahat. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Gusto lang ni Lord, ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan sa atin ay magpakumbaba tayong lahat. Okay? Have a blessed good evening po.